Hi guys, it's me again, Miss Elf, and welcome to my channel. And someone is asking in the comment section, how's the performance of my e-bike? So right now, my e-bike is 5 months old, going to 6 months, and hindi ko pa siya actually nadadala sa NWOW for maintenance. So ano nga ba yung performance ng e-bike ko after 5 months of usage? Actually, everyday ko siyang ginagamit, as in service na namin siya everyday. Hindi kami nakakalabas ng Punting Batangas nang hindi namin siya dala-dala. And pupuntahan natin yung mga typical or usual na pinupuntahan ko after kong hatid si Tia sa school. So, tara! So, by the way guys, hindi ko na pinakita sa inyo kung saan talaga yung Munting Batangas. Ito is nasa kalagitnaan na ako ng daan between Munting Batangas and sa public market of Balanga. So, yan guys, nag-decide na rin akong bumili ng mga needs ko sa bahay. So, since mag-isa lang naman ako, kunti lang yung mga pinamili ko. Good for sa akin lang talaga, para hindi na rin sayang. Anyway, ito na yung public market of Balanga. That's 2.4 kilometers away from Munting Batangas. So, since dito na rin naman ako guys, ito yung mga typical na dinadaanan ko kapag hinahatid ko si Sia, I decided na pupunta na rin ako sa Rock and Roll. So, yung Rock and Roll guys, that's bilihan siya mga pastry. So, kung gusto nyo matry, ang sarap talaga ng mga bread nila dun guys and all. So, itry nyo na lang puntahan nyo para ma-experience nyo yung pagkain nila and matry nyo rin yung mga bread kasi sobrang sarap talaga guys. Highly recommended siya. So, ayan guys, papunta na nga pala tayo sa Rock and Roll. Itong road na to, ito rin yung mismong dinadaanan ko pag hinahatid ko si Sia. Dito kasi sa loob ng Balanga guys, maraming sanga-sangan daan pero iisa lang yung lalabasan nyo. So, along the way to, hindi hassle puntahan para sa akin kasi nga, pag hinahatid ko si Sia, ito rin yung mismong dinadaanan ko. Bigyan ko na rin kayo ng idea guys. Before kasi dito ko rin pinapag-groom si Choco since maglapit to sa school ni Sia para, alam niyo yun, mas madali na lang i-access sa lahat. So, yung kanto kung saan papasok sa school ni Sia, by the way, malapit na yun guys ha. Pagliko ko ng kanan, yun na mismo yung school ni Sia. And sa kanto nun, sa kanto mismo, napapalikuan natin, ayan, kung makikita nyo sa harapan na yan, that's the bed kung saan ko dinadala si Choco para magpag-groom. And ito, malapit na tayo sa Rock and Roll. Bibili lang ako ng mga needs ko na bread and all. So, kung may magustuhan, yeah, bibili natin. By the way guys, sa likod pala to ng Cathedral Plaza ng Balanga, likod ng Robinson and Jollibee. So, yung nakikita nyo na yan sa kanan, yan na yung Rock and Roll guys. So, kung gusto nyo matry, puntahan nyo sila. Ang dami nilang masasarap na pagkain. Ang mumura pa guys. And mind guys, mahirap ang parking dito. So, kung may dala-dala kayong sasakyan, pahirapan yung parking dito sa area na to. So, humanap muna kayo ng parking, then lakarin nyo na lang since malapit lang naman siya. So, makikita nyo, ayan yung mga pagkain guys, o yung mga bread. Ang sarap talaga ng mga bread nila guys. Meron akong binabalik-balikan dito talaga. Like, 4 times na akong bumalik, hindi talaga ako makabili-bili sa kanya kasi every afternoon lang siya available. Nakakapagtaka na pag yung pinsa ko yung nagpapabla ko sa kanya, available naman yung bread na yun. Tong bread na to, meron siyang palaman na cheese and may powder milk siya. Kaya ang sarap-sarap niya. So, itry nyo yun guys, hanapin nyo. So, ayan, kaalis ko lang dito guys sa Rock and Roll. Ayan na yung sinasabi ko sa inyong cathedral and this is the Plaza of Balanga. Ang ganda nito pag gabi guys. Ang gandang pasyalan niya. So, kung gusto nyong pumasyal, yeah, maganda siya. Pagpasensyahan nyo na guys yung voice over ko kasi actually this is my first time. Pag nagbablog talaga ako, mas gusto ko yung ako yung nagsasalita at hindi na ako nagre-record ng voice ko. Kung tinatanong nyo naman guys, when it comes sa mga pataas, kung kaya ng e-bike, yes. Ito kasing part na yan, yung tulay na nakita nyo kanina, pataas yan guys. And here guys, naka-gear 2 lang ako. So by the way, 1, 2, 3 pala yung gear ng e-bike. Ayan, as you can see, gear 2 lang yan. Pero sometimes kung sobrang palubat na yung e-bike, sobrang taas nung daanan, gini-gear 3 ko siya para hindi siya mahirapan. So, kung ikukumpara nyo yung speed, so,
Ito lang guys sa e-bike, huwag niyong ikukumpara yung speed ng e-bike sa mga typical vehicles na meron tayo. Yung mga di gasolina, kasi ibang-iba talaga yung speed nila. Nakapag-drive na rin ako guys nung mga vehicle na digas. And hindi mo siya pwedeng ikumpara kahit gear 3 pa to. Kasi mas mabilis talaga yung mga vehicles na digas compare dito kay e-bike. Pero hindi naman siya yung sobrang bagal talaga guys. Actually dito sa video na to, medyo may area akong binagalan dyan para makita nyo yung mismong speed niya. Hindi naman siya sobrang bagal at hindi rin naman siya sobrang bilis. Tama lang siya guys. Na kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman siyang i-gear 3. Yung gear 3, pwede nyo siyang ikumpara sa speed. I think mga 50 to 70 speed ng mga typical vehicles na digas. Pwede na rin. And ito guys, yung shortcut na tinuro sa akin ng pinsan ko every time na ihahatid ko si Sia sa school. Sabi ko nga sa inyo, maraming daanan dito sa Balanga pero iisa lang yung final na destination na pupuntahan nyo. Ito guys, papakita ko sa inyo. Itong area na to, ang sarap dito tumambay. Ayan, pakita ko sa inyo yung area para ma-imagine nyo gaano kaganda. Tingnan nyo naman, diba? Ang simple lang pero ang sarap niya, kakaka-relax na. Kapag kayo nahatid ko si Sia, may times talaga nahihinto ako sa area na to or dun sa kabilang street. Sabi ko nga sa inyo, maraming daanan guys, diba? So, hinto lang kami dyan, kakain lang kami ng breakfast, ganyan, and all. And then after that, uwi na ng bahay. So, every time guys, makikita nyo yung aso ko, dinadala ko talaga yung si Choco. Hindi lang dahil gustong-gusto niya talagang sumama. Alam niyo yun, kasi lagi siya nakakulong ng bahay eh. So, sinasama ko na rin siya. Kundi per security purposes na rin namin ni Sia yan. Kasi si Choco, kapag may taong lalapit sa amin, nati-trigger yan. Like, maingay talaga siya. So, good as protection na rin namin siya ni Sia. So, ito guys, malapit na tayo sa Munting Batangas. Kung makikita nyo, ayan. Imagine nyo na lang, para ma-imagine nyo rin gaano kalayo, nilagyan ko na rin dyan ng kilometers kung takbo natin. So, from Rock and Roll, which is Pablo Roman Street, going to Munting Batangas, that's 4.5 kilometers. And ituturo ko yung araw na yan guys ha. Medyo pataas yan. Pero hindi ako nag-change ng gear kasi right now, kaka-charge ko lang sa e-bike. So malakas pa yung hatak niya. Mapapansin nyo rin guys sa e-bike na kapag palubat na siya, medyo babagal na siya. Or kapag may papataas, hirap na siya. So better kung meron kayong pupuntahan na malayong-layong lugar and may mga pataas-pataas yung area na yon, i-charge nyo muna yung e-bike nyo para makasigurado kayo. So, wala naman akong na-notice na any changes after 5 months of using this e-bike, guys. Ang smooth talaga niya. I'm not sure with the other brand, but I'm using NWOW. Subok ko na sa NWOW and hindi ko pa siya again nadadala sa NWOW for maintenance. Pero I'm planning by next month, dadalhin ko na siya for maintenance niya. Ipapacheck na natin kasi kailangan yun, guys. Kailangan pa rin ng maintenance. And when it comes sa additional ng kuryente, guys, I think parang 300 nga lang yung na-charge siya sa akin eh. Hindi ko lang sure ngayon guys kasi alam nyo naman tumaas na lahat. Kuryente, gas, tubig, and all nagtaasan na. So hindi ako sure kung ganun pa rin guys. So hindi pa lumalabas yung bagong bill ko. Tignan natin. Bali ang pag-charge ko nga pala sa kanya guys, 3 balik muna sa, actually 6. Kasi sa umaga and then sa hapon, 3 beses yon mula here in Munting Batangas going to St. Joseph. Saka lang ako magcha-charge. So, ayan guys, nandito na pala ako sa bahay. Nabili ko ito lang. So, ayan.